Okay guys, parenting guide tayo guys, parenting guide. Alam ko naman na hindi lahat ng parents ay hindi perfect. Okay, hindi naman talaga, wala naman talagang perfect sa mundong ibabaw. Pero pagka malaking bagay kasi guys ang yung may parenting guide tayo, no? Kasi kung ano yung pagpalaki natin sa mga anak natin ay nagre-resulta yun sa kanilang pag-uugali. Anyway, may dalawa tayong video na pagbabasihan sa parenting guide, no? Yung sa simulang video at ito yung pangalawa. Mabait kang bata, tapos may ganyan kang reklamo. Pinapatawag pala ako sa school, hindi mo ko tinawag. Ha? Anong klase ka? Ngayon mamili ka. Mag-aaral ka ba o hindi na? Nag-aaral pa po. Pwes, manghingi ka ng pasensya dyan sa classmate mo. Bukas, sasama ka sa school, ha? Kunyemas ka, wala kang cellphone ngayon. Ha? Never mo naging ganyan sa'yo. Ha? Ayoko ng ganyang bata. Ha? Pagod ako araw-araw para sa'yo. Wala kang nanay. Ayoko lalaki ka suwain. Kung anong bait ko bilang ama mo, siya namang suwain mong bata ka. Alright guys, dalawang senaryo ang pinakita natin video, no? Ano mo tayo? Yung unang senaryo ay isang batang base sa narinig nyo sa video ay isang 20 years old na babae. So hindi na bata, babae na. So anak, kung paano niya nilabanan ng nanay, kung paano niya dinisrespect ang kanyang nanay kasi nga dahil may hinihingi yata siya na ayaw ibigay. Napakakuha na bata, hindi na siya bata 20 years old na daw siya So naging ganun ang attitude noon. Yung tinatawag na minsan yung mga parenting tawag natin na guide ay minsan may mga konti tayong mali. So sa pangalawa namang video ay nakikita nyo kung paano binigyan ng koreksyon ng tatay ang kanyang anak kasi nga nang bubuli siya lalo na sa social media, tapang-tapangan, tapos sinabihan siya ng tatay baka pagsuntok hindi ka marunong tama yun, tapang-tapangan, pero tinuwid niya yung kanyang anak. Ganito kasi yan guys, ang mga anak natin guys, malaking bagay na iparamdam natin sa kanila at ipaintindi natin sa kanila yung mga maling gawa. Kasi kung ikukonsinti natin, isang malaking pagkakamali sa mag-parenting na guidance ay ang tinatawag na konsentidor tayo sa ating mga anak. Alam nating mali na sila, pero kinikonsinti natin. Kasi bakit? Mahal. Maling pagmamahal yung guys. Baka naman magtanong kayo dyan, perfect ako. Hindi ako perfect. At baka magtanong naman kayo sa pagkatao ko na anong klase ako maging magulang. Hindi naman perfect din yung mga anak ko. Pero sinisigurado ko sa inyo, kung mapanood mo itong video na to, pwede nyo imbestigahan ang channel ko, Riddles TV, ayan. At itong FB page ko, personal FB page ko, hindi ko naman kinuha personal yan, makikita nyo, maimbestigahan nyo. Kung gusto naman nyo imbestigahan ng personal yung mga anak ko, kung ano yung mga resulta ng pagpalaki ko sa mga anak ko, ay pwede nyo rin gawin nyo. Kasi para masabi na ako guys, hindi ako konsentidor na tatay. Minsan pang binasag ko ang cellphone ng aking mga anak. Dati kasi mga Nokia na keypad. Mahal yan. Masakit na sa loob ko yun na binasag ko. Pero ginawa ko yun sa mga anak ko dahil nagtitext sila, text pa dati ay umaabot sila ng alas 12 ng gabi. Tapos nag-aaral sila. Binigyan ko sila ng warning at parang dinedma pa rin nila. Second warning, hindi pa rin sila naniwala. Kaya yung pangatlo ay binasag ko talaga. At alam ng mga anak ko yan. Sabi ko sa mga anak ko, wala tayong ibang ipagmamalaki kasi mahirap tayo. Kundi yung inyong pagkatao, inyong tinatawag bring up sa sarili, na ano kayo. Kasi kung ano ang attitude ng mga anak, magre-reflect sa magulang yan. Magre-reflect, lalo na kung mga underage. Ngayon, kung tumanda na yung bata,
lagpas na ng 18, kung ano yung pag-uugali nila, malaking impluensya ang magulang. Impluensya ng magulang yan kung anong attitude ng mga bata. Ngayon, kung ikaw magulang, konsentidor ka sa anak mo na hindi ka marunong mag-correct sa mali nila, kahit mali na yung anak mo, gusto mo pa rin ipaintindi sa anak mo na tama ang ginawa nila. Okay naman yung turuan mo yung anak mo how to fight back kung sila ay naagribyado na. Ako kasi tinuturo ko talaga rin sa mga anak ko yan. Mga self-defense nga, tinuturo ko rin sa kanila. Tamad nga lang yung mga anak ko kasi kuwan. Pero yun ay gagamitin, kaya nga salitang self-defense eh. Mahirap naman kasi kung lamya yung mga anak natin, hindi marunong dumipensa sa sarili, ay kakainin din sila ng buo. Pero yung magkaroon ng aagribyado sa kapwa, lumalaban sa magulang, hindi na marunong gumalang ng magulang, ay isang medyo wrong na attitude ng bata. So kung ano man yung naging attitude ng mga bata, ng mga anak natin, ay reflection yun sa bilang magulang tayo. Kaya nga dapat may parenting guide. So kung may nakakapanood man ng mga magulang dito, I hope na hindi nyo masamain. Kung mali ang anak natin, pagsabihan natin na mali sila. Huwag natin konsentihin. Di ba? Nakikita ko yung mga bata, 14 dito sa paligid namin sa squatter area. 14, 13. Ganong edad guys, 13, 14, may dala ng vape. Di ba? Minsan nagmamalasakit ako, sinasabihan ko yung mga bata na Wag niyong tangkain ng pasukin yan kasi makakasira sa inyong kalusugan at makakakuan din. Kumbaga, mas makakadagdag pa ng gastusin sa inyo. Kasi nga, bisyo yan. At saka mga bata pa kayo. Ganon. Vape yun ha. Since uso kasi ang vape ngayon, nakikita ko dun sa paligid namin. Pero hanggang doon lang ako. Nagmalasakit lang ako, pero hindi ako magulang nila. So kung ikaw magulang, alam mo namang gaganon yung anak mo, pinababayaan mo. Kinukonsinti mo. Minsan pa, ikaw pang tatagay sa anak mo pag nagiinuman kayo. Di ba? Alam naman nating mali yun eh. Ang mga bata kasi, kuhan sila eh. Parang gusto nila maging in. Kasi nadaanan natin yan eh. Sigarilyo astig. Pero hindi nila alam yung long run ng resulta. Kasi yung mga kabataan dito, narinig ko, sinapak ko si Conpre. Wala pala yan eh. Ganon-ganon. Sabi ko, huwag kayong mangaway na, huwag kayong makipag-away. Paano kung mapahama kayo at napunta kayo sa kulungan o kaya sa libingan? Maaga pa, hindi nyo na mararamdaman ang ano ang kaganda ang buhay, di ba? So I hope na tayong mga magulang ay isang malaking gabay sa mga anak natin. Huwag tayong konsentidor. Huwag tayong konsentidor. Ipamukha natin sa kanila na mali sila. Ipamukha natin na hindi tama. Kasi paglaki nila, pagtanda natin, at pagtanda nila, mahirapan na tayong tumuwid. Parang kahoy yan eh. Di ba yung kahoy? Yung bata pa, yung kahoy, pag baluktot na siya, lalagyan mo siya ng bris para tumuwid. So paglaki niya, tuwid na talaga siya ganun. Pero kung malaki na yung kahoy, malaki na ang mga branches niya, pag tinuwid mo yan, hindi na. Malabo nang maituwid yan. Siguro kung may maituwid man yan, pero katakot-takot na trabaho ang gagawin mo. Ganon din yun sa attitude ng tao. So I hope guys na may mga kabataan ngayon na nagiging magulang na, huwag nyo ikonsinti ang bata. Ilagay nyo sa tamang kaisipan, pananaw sa buhay, para ganun, pagka may magandang resulta naman sa pagpapat-guide mo sa iyong mga anak, ay sa kanila naman din yun ang benepisyo. Sa kanila lang din yun. May tama silang pananaw sa buhay, pag-uugali, ganun yun. Although, hindi ko sinabing perfecto kung tao para magbigay ng payo. Ito lang ay binigyan lang natin ng reaksyon kung paano magiging ganun ang mga
attitude ng mga anak natin, yung bastos, maraming walang galang. Galing sa atin yan mga magulang. Galing sa atin, sa totoo lang. Sa atin lumaki ang mga anak natin. Yung eskwelahan, malalaki lang sila, 7 years na sila, year old, 6 years old na sila. Okay? Sa magulang guys, nagsisimula ang mga bata. Kung paano natin binigyan ng gabay ang mga bata, kung paano natin palakihin, usually, yun ang kanilang magiging upbringing na mga pag-uugali. Okay? Kung may mga bata man na naituwid sila sa school nila at napunta sila sa tinatawag na mga institusyon na may mga tamang disiplina, ay talagang swerte yung bata. Pero sa atin mga magulang, nagsisimula ang kanilang pananaw, pag-uugali sa sarili nila. Kung ikaw magulang, barongbado ang pagkakatao mo, malamang mamanahin at makukuha ng bata yun. Kung ikaw magulang, walang pananaw, walang pangarap sa buhay mo, malamang ganun ang anak natin. Diba? So, malaking impluwensya ang magulang sa mga anak. Tapos, yan nga, paglaki nila, nagiging bastos nila, lumalaban sa atin, di ba? Wala silang galang sa mga magulang, di ba? Sa kabila ng lahat ng sakripisyo nating mga magulang para sa anak natin, ang sinusukli nila ay kabastusan, kawalang galang. Dahil nung maliit pa sila, ano yung mali nilang mga pananaw, mga bata yan, walang alam yan eh. Ang naguhubog yan magulang. Kaya dapat tayong mga magulang, kailangan talaga bigyan natin ng gabay sila. Pag mali sila, ipaintindi mali yun. I-correct natin dahil mali yun. Maling pananaw. Huwag ikonsinti ang maling gawain ng bata. Okay? Huwag tayong konsentidor. Okay guys? Bye-bye. Hanggang dito lang tayo guys. Bye-bye.